kaligtasan natin, remember, is only by grace. Lahat tayo. Kung naaalala natin, we're saved by grace, not because of our works. Doon lang lalabas yung ating totoong design to be a blessing to other people. Today, we will be starting our new series on Love Rediscovered. Bakit po importante itong discover? Hopefully, after finishing this series, studying what love is based on Jesus, what love is based on Paul, on Peter, on James, yung mga ganung bagay, hopefully, after learning that, talagang ma-rediscover. At the end of the series, wow, we rediscovered love. Sa totoo lang, ano kayang kasuotan meron tayo? Sa Scripture, God is telling us to clothe ourselves with Jesus Christ. Di ba? So if you are to picture Jesus Christ, paano mo siya may sasalarawan? Yun ang tanong sa atin eh. Paano mo siya may sasalarawan? Kaya ho sa Bible, sabi ho ng Panginoon Jesucristo na napakaliwanag sa John chapter 13, nung bago po siya magpapako sa krus, kinausap niya na yung kanyang mga alagad. Sabi niya, a new commandment I give to you, that you love one another. Ito yung bagong kautusan ibibigay ko sa inyo. Magmahalan kayo sa isa't isa. Tulad ng pagmamahal ko sa inyo. Now, if you happen to not understand Tagalog, ito lang ha, basahin nyo lang yung English. Okay po? Now, that you also love one another. Kayo rin, magmahalan kayo sa isa't isa. By this, all men will know that you are my disciples if you have love for one another. Para malaman na ikaw ay tagasunod ni Kristo, meaning you are a disciple of Jesus. Ano ang palatandaan? Ha? Paano nila malalaman na ikaw talaga tagasunod ni Jesus? By not telling them that you are a follower of Jesus, but by just observing you, alam nila, ito, tagasunod ni Jesus to. Sabi niya, you will only be known by loving one another. I pray na pag pumarito kayo at kayo ay nakita niyo po yung mga Christians coming from CCF, I pray that every time they watch us, they would always say, wow, these are truly followers of Jesus. Bakit? Because they love one another. Are you known by love? Yun ang tanong sa atin. Kumbaga, sa eskwelahan, sa trabaho, sa komunidad, kilala ba tayo bilang mapagmahal? Kaya napaka-importante to rediscover love. Kaya wag nyo lang basta pakinggan na, ito yung pag-ibig, ito gawin mo. Listen to the very power that Christianity have. Kung alam lang ng Christian kung ano meron siya, they will be known for love. Kaya, tanong ulit, are you known by love? Nasusundan po natin. Now, tingnan ho natin. Balikan natin yung John chapter 13. Sabi ni Jesus, a new commandment I give to you. Paano naging new commandment yung love one another? Di ba yun na yung greatest commandment na sinabi ni Jesus, love God with all of your heart, soul, and mind, and likewise, love your neighbor as you love yourself. Luma ng command dyan Old Testament days, meron na yan. Kaya ito new commandment, kasi noon, kung mapapansin mo, you love God, you do it. At hindi lang yun. Kasi sabi niya, aside from you do it, love your neighbor as yourself. Ibig ang batayan at ang standard, sarili mo. Tama ba? But this time, sabi niya, a new commandment, look at the words, I give to you that you love one another even as I have loved you. Now listen, itong commandment na to, hindi mo magagawa kung hindi mo na-experience yung pagmamahal ni Jesus. Listen to this. Kagat hindi maliwanag sa atin how Jesus loved us, we can never practice loving based on the standard of God one another. Are you following? Now, ano bang pinagkaiba nito? Tingnan nyo that you also will love one another, by this all men will know that you are my disciples. Now, para maintindihan natin, yung pagmamahal na to, importante because dito nakaangkla ang common sense. Kaya magtataka kayo, bakit ang daming tao ngayon wala ng common sense? Di ba common sense yun? Dapat common yun sa lahat? Tama? Kasi ang common sense, nakaangkla yan sa pagmamahal. Sabi niya rito, kaya kung wala yung love na yan, hindi mo ma-experience. Now, paano malalaman? Itong love na to, nakaangkla ito sa glory ng Diyos. Look at this. Therefore, when He had gone out, Jesus said, now is the Son of Man glorified. And God is glorified in Him. Remember? 35. Ang idea ganito, it's not about us.
Magmamahal ako para masabi nila, mapagmahal akong tao. Para masabi nila, talagang faithful ako. Hindi yun ang idea. Magmamahal ako kasi yung love ni Jesus, nag-glorify yung tatay niya. So if Jesus loved me by glorifying His Father, then I should love others by glorifying Jesus. Ang motivation mo is to glorify God. Nasusundan niyo po? Hello? Hindi yung, gawin natin to para ano lang sasabihin nila. Pag hindi ko ito ginawa, ano sabihin nila? Sabihin nila sa akin, hipokrito ka. I don't care if you tell me hypocrite. Kung ang totoo naman sa puso ko, I want to glorify Jesus. Kaya ang ibig sabihin, you will do it with or without people looking at you. Dahil si God, nakikita tayong lahat. Okay ba yan? Sa madalit salita, it's not about what people will say, it's all for God's glory. Kaya tinan niyo sabi ni Lord. Tinan niyo Sa John 15, my Father is glorified by this, that you bear much fruit, para maging mabunga ka. So prove to be my disciples. Paanong bunga yan? Just as the Father has loved me, I also have loved you. Kaya naman, abide in my love. Kapit ka lang sa pagmamahal ko. There you will be fruitful. Bakit? Paano ka mag-share ng gospel? Kasi sa pagmamahal ni Jesus sa tao na yan eh. Kasi ito lang yun, if you keep my commandments, you will be abide in my love. Bakit? Ba't ka susunod sa Kanya? Kasi mahal niya ako eh. Kasi alam ko, mahal niya ako, at pwede ako sumunod sa Kanya. Alam ko dahil yung heart niya, yung para siya kabubuti ko palagi. Tama ba? Pero ako, hindi ko pwede sabihin sa ibang tao yan. No, sundin mo ako kasi mahal kita. Kasi ako, wala akong kakayanan. Tuparin ang anumang ipangako ko. Dahil wala akong ganung lakas. Wala akong ganung kapangyarihan. I'm limited. But Jesus can because He is God. Are you following? Now, ito pa. Sabi niya, just as I have kept my Father's commandment and abide in His love. Sabi niya, tulad ng pagmamahal ng tatay ko, nagmahal ako sa Kanya, nagtiwala ako sa Kanya, I remain in His love. Yung pagmamahal ko sa Kanya, ganun ka rin. Dapat you remain in our love. Are you following? It is to glorify God. Tuloy tayo. Hindi lang basta glorify God, itong amazing fact. Balik tayo These things I've spoken to you so that my joy may be in you. Yung love na to, ito magbibigay siya ng totoong saya sa'yo. Kaya ngayon tao, sa kakahanap nila ng kasiyahan, magmamahal, yung minahal nila, hindi si Jesus. Pag hindi si Jesus ang mahal mo, dalawa lang pagpipilian mo Si Jesus o yung demonyo. Kaya, ulitin ko, kaya that you love another just as I have loved you. Listen, you always to glorify God. Now listen, ito pang karugtong niya. Ito ang pinakamagandang pahagi. This love, as I have loved you, sabi ni Jesus, hindi mo ito kaya. Kaya, little children, I am with you. A little while longer, you will seek me. Hahanapin niyo ako. And sinasabi ko sa inyo mga Hudyo, ganun din sasabihin ko sa inyo, kung saan ako pupunta, hindi kayo makakapunta sa ngayon. Bakit yon? Ang sinasabi ni Jesus ganito, babalik na ako sa tatay ko. Nakikita niyo ako as the loving evidence ng Diyos. Now that I am going back to my Father, ano sinasabi niya? You will be the one who will represent me. Kayo na ngayon ang aking magiging katawan dito sa lupa. Naunawa po. Sa madalit salita, when people look at you, dapat nakikita nila yung pagmamahal ko. Pero paano mangyayari yan? I will give you my Holy Spirit, basahin niyo na yung John, chapter 14, 15, 16, para magawa ninyo yung ginagawa ko ngayon. Sa madalit salita, parang sinasabi niya, you are now my representative. So, balikan natin tingnan nyo. He is also the head of the body, siya yung ulo, at tayo yung katawan, the church. Naintindihan? And He is the beginning, the firstborn from the dead, so that He Himself will come to have first place in everything. Ano sinasabi niya? Sinasabi niya na ikaw ngayon, tayo. Tayo yung kamay, tayo yung bibig, tayo yung paa ni Jesus. Paano ba kumikilos tayo ngayon bilang kamay, umaabot ba tayo sa mga nangangailangan nito? Nagkakaintindihan? Ngayon, kaya ba natin yan? Yes, because the Spirit who dwells in Jesus is the same Spirit who is with us. Are you following? Nasundan niyo ba? Kaya ibig sabihin, itong pag-ibig na to, hindi to magiging totoo sa'yo
by just trying to follow the command. Itong pag-ibig na to, magiging totoo sa'yo, as I have loved you. If you say you're Christian, you are known by love. Huwag na tayong magkunwari. It has nothing to do with our profession. It is a reality of Jesus who is in us. Nagkakaintindihan? So, tingnan natin ngayon. So, ano yung love? Love is God. Remember, God is love. Love is God in action, who is in us. Dapat nasa atin muna siya. And through us, ipapakita niya yung pagmamahal niya. And for us, para sa ating sariling kapakinabangan, we will be joyful. And sabi niya, often expressed, ito, definition ni Pastor Peter, dito sa ikalawang bahagi, is unconditional commitment towards imperfect people to seek their highest good, which usually requires sacrifice for His glory. Now, bakit ko po dinagdag? Kasi ganito yan. Yung love, oftentimes described. Kasi hindi talaga siya ma-define. But if you're to define it, kailangan totoo muna si God sa'yo. Kaya love is God in action na nasa atin. Kung wala si God sa atin, walang love. Kung ito po totoo, ito ang lalabas. Nagkakaintindihan? Kaya sabi nga ni Pastor Peter, sa kanyang definition, unconditional commitment. Parang utang ko na mahalin ka. Yun ang ibig sabihin ng commitment eh. Wala ka pang nagagawa. Kasi yan eksaktong ginawa ni Jesus. Dapat tingnan nyo to, mamaya ako nasasabihin itong iba muna. Tingnan nyo, si Jesus mismo, unconditional commitment ang pagmamahal niya sa atin. Tingnan nyo naman. Nung pumarito siya, sabi niya, pumunta ako rito para iligtas ang mundo sa pamamagitan ni Jesus. So, pagpunta pa lang dito, wala ka pang napapatunayan. Wala ka pang ginawang mabuti para kay Jesus. Rebelde tayo kay Jesus, and yet, by His unconditional commitment, wala sa gagawin mo, paparito ako para iligtas ka. Can you imagine that? Tapos hindi lang, nung panahon na kailangan na niya mamatay at magdurusa siya, mahihiwalay siya sa tatay dahil sa kasalanan, ano sabi niya? Now my soul has become troubled. What shall I say? Sobrang bagabag ako ha. Ano sasabihin ko? Father, save me from this hour? Pwede ka na mahingi ng tatay ko, tayo, ligtas mo na ako rito, hindi ko na kaya. Ano sabi niya? No, but for this purpose, I came to this hour. Pumarito nga ako para dito eh. Kaya committed ako dito. No matter what happens, I am committed to love these people no matter what. Yun ang ibig sabihin ng unconditional commitment. Kaya sabi ng Lord, wala siyang pwedeng gawin na dapat magbago ang aking pag-ibig sa Kanya. Dapat ganun eh. Nakuha niya, yun ang commitment. Kaya sabi ng tinay si Lord, hirap niya na, He withdrew from them about stone's throw away. He knelt down and began to pray, Father, kung pwede lang, Lord, sabi niya, let this cup be removed from me. Alam niyo, cup of judgment. I would be separated from my Father from eternity past. This time, ako. Talagang, kaya sabi niyo, tingnan niyo, in agony, he was praying very fervently. His sweat became like drops of blood. Dinudugo talaga. Bakit? Kailangan kong gawin to. Alang-alang sa'yo. Alang-alang sa'yo. Alang-alang sa'yo. Alang-alang sa mga tao nandito. Tayo. Wala pa tayong ginagawa para sa Kanya. Because of His unconditional commitment. Yun ang pag-ibig. Hindi ito dahil, ay mamahalin kita kasi mabait ka eh. Hindi. Walang ganun. Mamahalin kita dahil sabi ni Lord, mahal ka niya eh. At siya'y nasa sa akin. Kaya kahit nagsama-sama mong tao ka, mamahalin pa rin kita. Kaya nga, sabi nga ni Pastor Peter, yung unconditional, ito ang feelings, yung feelings conditional. Kaya hindi tungkol sa damdamin to eh. Pwede mo hindi nararamdaman. Pero committed ka para gawin yung mabuti sa taong yan. It endures. Temporary, yung feelings, temporary yan, nawawala yan, nandiyan yan. Kaya huwag kang magpapaniwala, grabe yung puso ko, parang sasabog nang hindi kita makita. Tumigil ka. Pag wala ka ng pera, sabog yan. Diba? Sa totoo lang. Tapos, kaya magsasubmit siya sa emotion dahil temporary, pero ito magsasubmit sa will ng Diyos. Kaya ang mga immature na tao, they decide based on feelings. But matured individual, they decide based on their commitment. Kaya maraming tao ngayon, kahit sa trabaho, wala na silang pagmamahal sa trabaho. Ayoko, nahirap na ako. Resign na ako, resign. Resign ka kagad. Kasi hindi mo mahal yung trabaho. Pero kung mahal mo yung trabaho, para sa Diyos, gagawin mo yun, hindi ka basta-basta magre-resign. Magtatanong ka pa sa Lord, Lord, dapat ba ako mag-resign? Di ba?
Ngayon, ganun, ang dali na sumuko. Yung mga nag-aaral, ayoko na, babagsak ko dito, ayoko na. Kasi hindi ka nakatingin sa Diyos nakatingin sa sarili mo. Kasi yung pagmamahal, kahit sa trabaho, kahit sa pag-aaral, galing sa Diyos, hindi galing sa atin. Kaya kailangan mo isuko yung sarili mo sa Diyos. Are you following? Now, ano sabi niya? Kaya it is God-honoring, hindi self-centered, hindi nakabatay sa gusto mong mangyari. Kaya naman nakakatuwa, kaya pwede yan sa kahit imperfect na tao. Now, listen to this. Kahit perfect na tao, kung tayo man, in our level, human level, kahit perfect na tao, hindi natin kaya mahalin. Are you following? Susuko tayo. Ba't ko sinabi yan? Si Jesus perfect pinako sa krus. Hello? Kaya maliban yung perfect God nasa atin, hindi natin kakayanin mahalin ang perfect din na tao. Sa mundon to, walang perfect. Di lalo nang mas masama. Kaya nga, ito towards imperfect people. Kumbaga, babaan mo na yung expectation mo. Don't ever expect that the person you love magiging perfect sa lahat ng desisyon niya. Trust me, He will do something that will disappoint you. Kaya iniisip mo mga Christian, sama-sama kami, mag-Bible study kami, mag-small group kami. Ay, maganda tong samahan na to. Huwag ka maniwala. You will be disappointed. Kasi hindi naman perfect yan Kaya committed ka na dapat kahit anong mangyari, hindi ako alis sa digop na to. Ganun yung pagmamahal. Kahit anong mangyari, susundin ko at gagawin ko yung nararapat para sa tao na to. Hindi dahil nararamdaman ko okay to. Kasi isang araw, pwede ka masaktan sa sinasabi ng tao. Hindi niya pa sinasadya yun. Kaya itong bagay na to, napaka-importante. Sabi niya, tingnan niyo si Jesus. Yung context niyan, sabi niya, now before the feast of the Passover, Jesus knowing that His hour had come, that He would depart out of this world to the Father, having loved His own, wherein the world, He loved them to the end. Teka muna, alam mo bang ibebetray ka ni Judas? Alam mo ba na si Peter, i-deny ka 3 beses? Alam mo bang itong si Thomas, hindi maniniwala sa'yo? Alam mo bang itong mga alagad mo, iiwanan ka? Oo. Unconditional yung commitment ko to love them to the end Yun ang sinasabi niya. Kasi kung si Jesus ang nasa sa atin, yang bagay na yan, saka lang natin maa-apply. Pero kung wala si Jesus, susuko tayo, trust me. Susuko tayo kasi wala tayong ganong kapasidad. Behold, an hour is coming and it's already come for you to be scattered. Kakalat kayo. Uuwi nga kayo sa sarili ng mga tahanan Kasi iwanan niyo ako mag-isa. Kung kailan nagdudusa ako, di ba pag nagdudusa ka, gusto mo may kasama ka? Pak! Pak! Tapos hahanap ka ng alagad mo, wala. Iiwan niyo ako talaga Habang napapako ko doon, iiwan niyo ako talaga Pero lahat yung gagawin ko para makasama ko kayo for eternity. Kaya sabi ni Lord, tingnan niyo kung gaano imperfect. Love your enemies. Naku, wala sa damdamin yan. Enemies Paano mo mamahal ng enemy mo? Hindi ko na papaliwanag ng mabuti to, pero ito lang isang bagay na sinabi ni Lord. Kaya alam mo talaga kung nakita mo yung baka ng kaaway mo at ang kanyang asno, na iikot-ikot dyan, naliligaw. Anong gagawin mo kung sa kaaway mo yan? Kalabaw ng kaaway ko yan Di ba? Lagot yan sa akin. Anong gagawin mo? Ang sabi ng Lord, Uy, kunin mo at isauli mo sa kanya. Diba? Iyaan mo dyan para mawala nga. Buti nga sa kanya. Hindi, kunin mo at dali mo sa kanya. Grabe walang damdamin yan. Kasi, pagmamahal lang yun. Ano pa? Sabi niya, pag nakita mo na balaho, anong gagawin mo? Buti nga sa kanya na balaho siya. Yan ang pinag-pray ko, tabasan na kidlat. Hindi ganun. Sabi ni Lord, tulungan mo, iangat mo. Kaaway ko yun tulungan mo. Nakuha ninyo? Kaya nang sinasabi ng Diyos, kaya nothing to do with feelings. It has something to do with doing what is right and good for that person, kahit kaaway mo. Amen? And finally, sabi niya, to seek their highest good, which oftentimes require sacrifice. Now, anong ibig sabihin nito? Ito para mas mabilis, panoorin natin kinento ni Pastor Peter. I remember the story of one of our members. When he was young, he told his mother, I think I am a boy. I want you to finance my operation. He became a transgender. Now, the parents, out of ignorance, finance the operation. This man became or wanted to become a
a woman. In fact, this man who became a transgender won a beauty contest. And he married a man. But just like anything in life, truth matters. If you don't live in accordance to truth, you will suffer. Something will go wrong because you are not living in accordance with God's design. Our highest good is based on God's design. So, what happened to him? By the grace of God, he got into CCF. He was living abroad, came to CCF, got saved. He was so bothered, he felt love, and he decided to have another operation, to go back to God's original design. But when you ask him, what kept you staying in CCF? What made you come to Christ? You know, this man felt loved by CCFers. How did we love him? We did not. We did not agree with sentimentalism. In other words, when there was a time in a breakout group, when you attend a retreat, when there's a breakout group, they will assign you, boy or girl. For us, very simple. Lalaki ito, assign him with the men. How shall we call him? Very simple. Call him by his name. His first name was a man. Don't call him by his changed name. So, he was affirmed as a man. He was accepted as a man. He was loved as is where he is. By the grace of God, today, he's one of the most effective counselors when it comes to transgender, sexual confusion. Is God good or not good? Amen, my friend. True love is not sentimentalism. Today, people say, if you love me, you should agree with me. I love you, I respect you. But I will not be forced to agree with you. Don't force me to embrace your values. I love you, I accept you, but I cannot embrace your values or your belief system. Do you understand? Praise God. Nakuha ninyo? Now, ito no, pag sinabi mong highest good, ang highest good lagi, ano yung design ng Diyos para sa'yo? Nakuha ninyo? Ngayon ito, hindi, gagalang ka, mamahalin kita, pero hindi kailangan yakapin yung gusto mo. Sabi ng Lord, ito daw yung pagmamahal. Gayahin natin ang attitude ni Jesus. Sabi niya, kahit siya'y Diyos, hindi niya pinilit na maging kapantay ng Diyos. Sabi niya sa halip, sinalisting kanyang pagka-Diyos at tinuha ang pagiging alipin na katulad ng tao at sa pagiging tao, nagpakumbaba para sumunod sa Diyos to the point of death on a cross. Sa madalit salita, ito sinasabi niya, do nothing from selfishness or empty conceit. Walang pansarili. Lahat tayo, we are meant to help others to become the people God wants them to become. Kaya yung sabi nila, we need to seek the highest good. Paano natin yan magagawa? Now listen to this. Now punta tayo dito sa binasa natin isa. Now, one of the Pharisees was requesting him to dine with him. So, itong Pharisee na to, he was so, impressed about Jesus. Sabi niya, uy, pwede ba? Kain ka sa bahay. So, kumain siya sa bahay. And, doon sa bahay, biglang babae, may pumasok. Yung babae pumasok bigla. At pagpasok ng babae, bigla na lang siyang, itong babaeng to, tingnan nyo, kilala siyang makasalanan. Now, para sa babaeng maging makasalanan, anong mga kasalanan pwedeng gawin yan na maging notorious yan sa kapitbahay? Maaring siya chismosa. Tama ba? Maaring siyang prostitute. Kasi kilala eh. Pwede siyang mangloloko. Hindi alam. Scammer. Hindi natin alam. Kasi ang sabi lang naman, sinner. Okay po. Pero pag sinabi sinner, kilala to. And when she learned that he was reclining at the table, nalaman niya, in the Pharisee's house, kasi doon, pagka nagkakainan, open yon pag may mga rabay na dumarating for everyone to listen. So open yon. So eto na. Pumunta siya doon
Dinala yung alabaster vial. Pag alabaster vial, pinapahalagahan yan ng mga babae. Sobrang mamahalin yan. Yan, perfume, hindi basta-basta yan. Now, standing behind him at his feet, weeping, bigla lang iyak ng iyak. Then she began to wet his feet with her tears and kept wiping them with the hair of her head, kissing his feet and anointing them with the perfume. Grabe! Alam niyo ba yun? Yung mga babae, tinatakpan nila yung buhok nila yan. Kung napunta kayo sa Middle East, di ba ganyan yung mga buhok na tatakpan yan? Kasi para ilantad mo yan, iskandalo yan. Pero ito siya, iyak ng iyak. Hindi lang basta umiyak, hagulgol. To the point na kasi kung tumuhulula yung luha yan, hanggang dito lang yan. Para mabasa yan, kasama ang maraming bagay. Hello? Nasusundan ninyo, na-imagine nyo, tapos hiya niya, niladlad niya yung buhok niya, pinunasan, tapos pinag-aali ka. Grabe yung nangyari dyan. Tapos sabi ng Pariseo, nung nag-imbita kay Jesus, kung talagang sa Diyos to, alam niyang masamang tao yan. Bakit hinahayaan niya? Di ba? Kasi talagang Tapos sabi niya, eto na, nagkwento siya. Para maintindihan yung context, ganito yan ha. Ganito kasi sila umupo. Yan, yung mga paanan nakalabas. Kasi hindi, huwag niyo isipin yung sa Lord's Supper, di ba? Para katayos na ganyan, no? Hindi, ganyan sila umupo. Ganyan sila. Kaya kanyari, ito si Jesus, hindi kita yung paa niya, dito na lang. Andito. Parang ganito. Yan. Nakuha niyo? Ganyan yung tsura. Tapos sabi niya Jesus, dahil nung nakita niya yung sinasabi ni Simon, sabi niya, Simon, mayroon akong tatanong sa'yo. Yes, say it, teacher. Sabi mo, sir, halimbawa may nagpapautang at may dalawang nangungutang. Yung pareho sila may utang ha, yung isa 500 denari, yung isang denaryo, isang araw na sweldo. Nakuha ninyo, kung ang halaga natin dito, let's say 500 na lang, 500 pesos, yung kada araw. Magkano yung 500? 500 times 500. Tama? 250,000. Tama ba? Tama ba? Huwag nyo nang labas yung calculator nyo. Okay na yan. Okay. Yung isa naman, 50 lang. 50. Kung 50 times 500, magkano? 25,000. Tama? So, when they were unable to repay, pareho silang hindi makabayad. Kahit maliit lang yon o malaki, pareho silang hindi makabayad. Pinatawad sila. Graciously forgiven. Ibig sabihin, sa awa nung nagpapautang, sige na, wag na kayo magbayad. Ganyan. Sa madalit salita, kapag sinabi niya, wag ka na magbayad, ano ibig sabihin nun? Sino magbabayad ng utang? Walang pagpapatawad na walang bayad, ha? Ngayon, tanong, sino magmamahal sa kanila ng mas matindi? Kung ikaw yun, sabi niya, siyempre, palagay ko, yung pinatawad ng mas malaki. Tama po? Nakuha ninyo? Pinatawad ng mas malaki. Sabi niya, tama ka. Tama ka. Bakit? Anong punto ni Jesus? Magmamahal tayo ng matindi kung alam natin kung sino, kung ano yung kumbaga kapatawarang natanggap natin. Tama? Now, ito. Sabi niya ulit, binalingan niya ulit yung babae. Sabi niya kay Simon, nakikita mo itong babae na to? Pumasok ko sa bahay ninyo, hindi mo ako hinugasan ng paa. Kasi sa kanila, common courtesy yun. Kapag ang tao, bisita mo at pinapahalagahan mo at ginagalang mo, huhugasan mo yung paa. Katulad na ginawa ni Jesus sa John 13, sa mga alagad. Hinugasan yung paa. Tapos, hindi mo ako binigyan ng tubig para sa paa ko. Kasi siyempre, sandalya lang yan eh. Maalikabok yung daanan. Kaya kailangan mo hugasan yung paa. Tapos sabi niya, binasahan niya yung paa ko ng kanyang luha at pinunasan ng kanyang sariling buhok. Ano ibig sabihin? Wala na siyang pakialam kung ano sasabihin ng tao. Wala siyang pakialam kung para iskandalosa na siya. Mapunasan niya lang yung paa ko. Napapansin niyo po ba yun? Kahit tayo, maingat tayo sa buhok natin. Iba sa atin, pinukukulain yung buhok na yan. Isipin niyo kung lalagyan mo ng putik yan. No way. Naintindihan niyo po? Magdadiretso yan. Parang ganyan. So, tapos, hindi lang yun. Hindi mo ako hinalikan. Kasi pag binati mo yan, babati mo, hahalikan mo yan eh. Di ba? Hindi mo ako hinalikan. Pero siya, sabi niya, wala siyang tigil ng kahalik ng aking paanan. Paako pa yun, hindi pa ako. Paako! Talaga sabi niya, hindi mo in-anoint ng oil. Kasi sa kanila, pagpasok niya, nilalagyan ng oil ng pabango yan sa noo. Ako, hindi mo ko pinahira ng ganun. Siya, pinahira niya yung aking paa
ng kanyang pabango. Now listen to this. Dito niyo makikita yung diferensya ng pagiging religyoso at ng totoong Christian. Kasi pag ikaw ay nasa Panginoon Diyos, makikita mo yan pag religious lang, self-righteous, hindi mo nakikita ang pangangailangan mo kay Jesus. Isip mo, hindi naman ako ganun kasi samaan ng iba eh. Hindi naman ako kasi, hindi ko kailangan si Jesus, siya kailangan si Jesus kasi sukdulan siya ng sama eh. Hindi, ang sinasabi ni Jesus, pareho kayo may utang. Kumbaga sa patay, pareho kayong patay. Yung isa patay sa bugang ulo. Yung isa patay, dito lang tinamaan. Pero maliit lang. Pero diretso sa puso. Pero anong pinagkaiba ng dalawa? Wala. Pareho silang patay. Yung isa, matinding pagkapatay. Yung isa, patay. Pero both are dead. Nagkakatindihan. Ganun ang ating kalalagayan sa Diyos. We are both dead. We are all dead in the eyes of God because of our sin. Kanya lang, hindi natin nakikita yung death na yon. It is an eternal separation from God with such great suffering. Kaya si Jesus was willing to die for us just to pay for that sin. Kaya ang tao, dalawang lang gagawin. They will reject Jesus through their religiosity. Ayaw ko si Jesus kasi hindi ko naman kailangan eh. Papakabait lang ako, basta wala ako maka-agrabyado limang tao, okay na yan. Pero, pag kilala mo kung gaano kakasama at alam mo yung ginawa ni Jesus para sa iyo, naku po, hindi mo bibilangan si Jesus. Susunod at susunod ka, magmamahal ka ng kapwa dahil yun ang sabi ni Jesus, hindi ka kailangan magbilang. Are you following? Ito bang babaeng to naligtas because of her love for Jesus? Obviously, hindi. Sabi niya, for this reason I say to you, her sins, which are many, have been forgiven. For she loved much, but who is forgiven little, loved little. Then he said to her, your sins have been forgiven. Bakit siya napatawad? Listen to this. Those who were reclining at the table with him began to say to themselves, who is this man who even forgives sins? Bakit? Sino to? Diyos ba to para magpatawad? And to sabi niya, and he said to the woman, your faith has saved you. Go in peace. In other words, Lord, I acknowledge that you are God as you claim to be, and I believe you. And sabi ni Jesus, because of your faith, you are saved. And that faith brings life in your heart to love God more and to love others. Are you following? Kaya nga ho, ang kaligtasan natin, remember, is only by grace. Lahat tayo. Kung naaalala natin, we're saved by grace, not because of our works. Dun lang lalabas yung ating totoong design to be a blessing to other people. Ulitin ko hindi yung gawa natin. Bakit yung, kung ang maliligtas tayo sa gawa natin, manipulasyon pa rin yun, hindi pa rin mabuting gawa yun. But only because we're saved, kaya natin makikita yung kapangyarihan ng Diyos at work in us to will and to do according to His pleasure. Amen po? So ito lang po, before I end, tanong ko sa inyo, sino ka ba? Ikaw ba si Simon? O ikaw ang isang babaeng makasalanan na nakilala mo, kailangan mo si Jesus para matutong magmahal? At doon nyo maintindihan ang totoong kapangyarihan ng Diyos at totoong kapangyarihan ng pag-ibig. Nasusundan po natin. Tayo pong lahat ay yumuko at pumikit sandali. Kapatid, ulitin ko. Hindi ito nadadaan sa pangako mo. Hindi ito nadadaan sa determinasyon mo para magmahal. Ito lang ay mararanasan mo mali. Kung ihahayaan mo, tunay na si Jesus Christ ang maghari sa iyo, mabuhay sa iyo, at masasabi niyang, love one another as I have loved you. I died for you. There is no way for you to pay your own debts to me, but I paid it. I forgave you because I love you. And I did not just forgive you. I did not just forgive you. I died for you to pay the debts that you could not pay. Kaya tandaan mo ito. Your salvation is only by grace, and always remind yourself of that. Paalalahan natin sarili natin dyan. And kapatid, kung hindi mo pa naranasan ito at punong-puno ka pa rin ng galit at gusto mong patunayan kung sino ka at gusto mong ipaglandakan kung sino ka at wala ang pagpapakumbaba dahil hindi mo kilala si Jesus, umamin ka sa Kanya ngayon. Sabi ng Panginoon, patawarin ninyo ako. Kailangan kita. Pangunahan niyo ako nang sa ganun, itong bansang ito ay maging bansa ng pag-ibig dahil nandito ako at magsisimula sa akin dahil kayo ang mabubuhay sa akin. Panginoon, kayo maghari sa akin. Kapatid, kung ikaw to, kung ikaw yung kinakausap ng Diyos ngayon, pwede mo bang
mapagpakumbabang aminin sa Panginoon na kailangan mo siya. Taas mo lang kamay mo sa Kanya. Lord, ako po yun. Lord, ako po yun. I need you, Jesus. Lord, punong-puno po ako ng galit. Punong-puno ako ng paghihiganti. Gusto ko po laging nakaangat. Hindi ko po magawang magpakumbaba. Kaya kailangan kita, Panginoon. Hindi ko po ito kaya without you. Because I know love comes from you, O God. And Lord, I raise my hand right now. Acknowledging, Lord Jesus, I need you. I surrender myself to you and allow your love to flow from me, O God. Allow your love to be expressed through me, O Lord. And allow your love to overflow in my life that I may experience the joy that comes only from you. Thank you, Jesus. Lord, maraming tao, they're looking for love to be joyful, but they could not find it from men because men are selfish. I know, Lord, that this love is something that you alone can give. So, Lord, I pray, reign in my life and allow me to live according to the design that you have for me. Thank you, Jesus, for dying on the cross for my sin. Thank you for your love. Thank you, Lord, that with your love, I will love my brothers and sisters. I will love others as, Lord God, as your representative here in this world. Thank you, Jesus, for the privilege of allowing me to experience your love. Thank you, Lord. Thank you, God. Panginoon Diyos, salamat at narinig nyo ang mga panalangin yun, and I pray for every family we represent here. May your love overflow. That people will know that we are your followers because of your love and because we love one another. In Jesus' name we pray. Amen. Amen and amen. God bless you all.